Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you, April 1 to 15, 2025. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber. New subscriber, wow, diamond. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. The Tarot, granted success. Kung ano man yung hinihiling nyo sa taas, parating siya. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person at malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyari pa lang. Gawin nyo lang tong guide ha. Pa kayong dalawa na lang. Wow, the throne. Position of an authority. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Maaring may mga umpisahan ka na isang sitwasyon sa buhay mo o may mga mangyaring pagbabagong ikagaganda o magiging maganda. Kasi titignan mo siya yan. Maganahan dito rin si Elephant na sinasabi dito, along journey na nagaganap na nangyari sa iyong hirap, mas more ka magiging wiser and stronger at maraming experience na nakakamit mo this time, magsasuccess ka na. Yan, mga paghihirap na pinagdaanan. May mga granted success. Siguro may mga umpisa na sa'yo o may mga sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. Diba, sadness, malungkot ka. Magtatapos na yun. O kaya may mga sitwasyon na pinagdaanan mong nahihirapan ka, magtatapos na yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pisces. May tao na need ng healing. Nakita ko dito. Okay. Iniisip ka pa. Uy, ang ganda. Sabi ko, ang ganda. Okay, someone is extremely stubborn and unwilling to change. May tao sa buhay mo, maaaring ikaw or someone into your life, matigas talaga ang ulo at hindi mo siya mapapagbago. Maaaring karelasyon mo, anak mo, sarili mo. Ganyan. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Yeah, may paparating na pagbabago sa iyo. Congrats, kasi andito na si Candle. You will be shown the way. Ipapakita niya sa iyo yung daan para magkaroon ng transformation sa buhay mo o magkaroon ng changes sa buhay mo. Sa nakita ko to, you need to trust more to your intuition and the light is coming. Ibig sabihin, magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon ng mga sitwasyon na pwede siyang mag-success na. Sa nakita ko dito, we have the diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Maaaring makaka-receive ka or magbibigay ka ng isang situation na maganda. Maring alahas, diamond, kasiyahan, fulfillment, success, happiness, something ganyan. Kung saan mga aspect. Maganda siya. Tingnan natin yan. Maring may tao dito na mahalaga sa'yo, na pini-pleasure mo siya, pero matigas ang ulo niya. Na yung nag-iisipan mo siya na gusto mo na mag-transform tong tao na to at gusto mo na maging okay o maging maganda or maaring sarili mo, di ba? Ando yung sitwasyon na gusto mong magkaroon ng enlightenment dun sa bagay na yon or yung tao na yon. Usang aspeto ng buhay mo yan. And the crack cup, dissatisfaction with life. May mga dissatisfaction talaga na alam mo yung nasira na. Ganyan, nasira na siya, kahit nabuuin mo siya, hindi na yun mabubuo. Mabuo man siya, may crack na siya, may damage na siya. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Ganun we need to accept na lang siguro yun. We need to accept to heal. Sa nakita ko dito, to heal kasi hindi rin si Star, to heal and to transform na lang. Yan lang nakikita ko dito. No? Kung ano man yan, may mga dissatisfaction sa buhay mo. Prying pan, trouble, accusation. May mga tao na aakusuhan ka, may mga away, galit, mga nararamdaman na maaring kumukulo ang dugo nila sa'yo, o ikaw kumukulo yung dugo mo sa kanila.
And kaya nagkakaroon or magkakaroon ng mga dissatisfaction sa buhay. Maaring may mga taong hindi makikinig, ikaw hindi ka makikinig, vice versa tayo. Pero ang sinasabi dito is, kailangan mo ngayon is to enlighten to yourself, valuing, to transform. Or ikaw ang nang humihiling noon sa isang tao na malapit sa puso mo. I-vice versa natin, ha? Kasi minsan vice versa sa iba. Meron tayong 3, 12, 24, 25. Baka yan ang iyong lucky number. Okay. Okay, so nakita ko sa'yo dito, pinag-uusapan ka, no? Or may mga small problem, may mga madadal, may mga sitwasyon na maliliit lang naman, mga maliliit na problema. Pero kung titingnan ko siya, okay naman siya. Sa nakita ko, kasi maganda na siya. Nagkakaroon na nga ng shipment or nagkakaroon na ng changes into your life, no? Sa nakita ko dito, maaari magkakaroon na ng commitment o pagkakasundo-sundo dito sa nakikita ko dito. Pero ang sinasabi dito ay, syempre, kailangan mo panindigan para magkaroon ng fixing. Kung tignan mo si Baring siya, ngayon, magkaroon ng, kailangan mo rin mag-action. Dito, sa nakita ko to, kumbaga magpakatotoo ka, give your heart, give your love, no? Kung sino man itong mga nasa taas na to, maaring sarili mo, kumbaga pairalin mo yung pagmamahal o positivity into your life sa nakita ko dito, or pagbabago kasi andun din si Caterpillar sa nakita ko dito. And also, may magkakaroon ng mga changes of a journey sa buhay mo. Hindi ko lang alam kung ikaw is, pero hindi ko nakikita kasi yung distance, pero sana wag ka mag-distance or someone into your life is in a distance. Maaring distance ng feeling sa'yo, kasi andito rin si Mul, diba? Pero kailangan mo doon is mag-action. Diba? Or take it action. Pero kasi sabi nga dito, diba, yung nawasak na o nasira na hindi na kayang muling buuin. Siguro, buuin mo man siya, don't expect too much kasi nagkaroon ng lamat. Ganun. Maaring yung situation na yun, ikaw or someone into your life is maaring magkakaroon ng distance o pagdidistansya. Pero kailangan mong pagtrabahuhan yun, no? Sa nakikita ko dito, kailangan mong manindigan na to fix yung bagay na yun sa nakita ko dito. Kailangan mag-focus ka sa iyong mga main concern or a good purpose in life sa nakita ko dito. And may mga exciting naman ako nakikita dito kasi sa iba sa inyo is maaring may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga promises or commitment, partnership, magkakaroon ng mga dealing o pag-uusap or kontrata, ganyan sa nakita ko sa iba. Iba dito, maaring may travel kayo sa nakikita ko dito. Maaring may mga pagta-travel o pag-change ng buhay o journey into your life sa nakita ko dito. O baka nga, kasi may excitement din ako nakikita, no? Ganyan. Baka may magkikita. Ganyan. Or magkakaroon na pagsasaayos kasi andito na si love. Ganyan. And then also, may sinasabi dito na, yung iba siguro, there's a dealing of when it comes to vehicles. Ganyan. So, nakita ko dito. Maaring manifestation for a vehicles, any vehicles, motor, sasakyan, basta may gulong. No? Or traveling. Baka you are manifesting for a traveling or for a shipment. Isa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin. Baka iba sa inyo, sasakay kayo ng bangka, barko, maglalayag kayo, mga ganyan sa iba. May movement na magaganap na sa buhay. Energy. Meron tayong Aries, Leo, ikaw to, and Capricorn. Pisces and Capricorn. Energy mo is the Six of Cups and the Devil. Okay. Okay, ang energy mo this time, this 1 to 15, ang nakita ko naman, nandito ka naman sa Ace of Cups, sa nakita ko ito. Siguro may mga tensyon na hindi pa talaga totally nare-resolbahan this time. Siguro yun yung mga maaalala mo, ganyan, sa nakita ko dito. Para may mga marireminizing ka or marirevisit mo yung mga bagay na nangyari in the past
sa nakita ko dito kasi maaaring hindi pa yun naresolbahan and baka maaaring yun yung you want to fix or gusto mo magkaroon ng ma-achieve yung bagay na yun na maresolbahan sa nakita ko. Kasi dito si Ace of Cups. Kumbaga, there's a situation na pwede ka ma-stagnant for 1 to 15 sa mga iniisip mo o na bagay-bagay sa sitwasyon mo. Sa nakikita ko dito. May mga hinihintay ka rin kasi, no? May mga, parang you are patiently waiting for something, for a reward, result, na magkaroon ng achievement or pagbabago na pag-uumpisa. Yan. Or may mga mamimiss kang tao sa iba sa inyo, may mga mamimiss kayong tao, may mga maaalala kayong tao or revisiting from the past situation. Na nakokontrol ka pa. Tingnan natin ang parating kay Pisces. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Iba dito love life or anak, ganyan. Or karelasyon. Or ano ba to? Yung mga childhood situation. Mga ganyan. Baka nasa malay anak mo, ganyan. Or yung iba hindi naman kayo sinabi ko lahat kayo is may anak. O kaya kaibigan mo, karelasyon mo. Parating sa'yo, pangit Tingnan natin. Anong ining mo sabihin? Okay. Okay, ang parating sa'yo, meron ka daw isang tao na makakausap na maaring mas bata sa'yo. Sa nakita ko dito? Or maaring kakilala mo na siya na maaring hindi ka makaintindihan. Yun ang parating sa'yo. Parating sa'yo is yung mga agreement, disagreement, battle, or may inis ka, conflict, malaki man o maliit yan. Sa nakita ko dito. And then, nandito rin yung sitwasyon na yung iba sa inyo is maguguluhan kayo sa mga gusto nyong tahakin this time sa nakikita ko dito, sa inyong direction, kumbaga. And also may mataas ang ego dito may mataas ang ego. Merong tao na magmamataas ang ego. Sana walang ganong kalaki sa nakita ko dito. Kasi meron ditong tao magiging very defensive, tao na magiging matigas ang ulo niya. Sa nakita ko dito, there's a lack of control and cooperation. Ako na nakikita. Maaaring sa kasama mo sa trabaho, sa mas nakakabata sa'yo, kung sino man yung makakausap, magkakaroon ng ganun. O sa mga kapatid mo. Yun ang nakikita ko. Maging patient ka lang dyan May iba sa inyo, may mga pag-uusapan daw kayo na related ang territorial. O kaya may mga gusto ka ng tahakin na gusto mong direction sa buhay mo pero naguguluhan ka kung tama ba yun, dapat ba, nararapat ba, ganyan. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung isang sitwasyon sa buhay mo na madaliin mo yung isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, no? Iwasan mo yun. You need mo dito is mahabang pasensya, mag-wait ka kung kailangan, and then also iwasan mo din yung isang sitwasyon sa pag-iwas sa mga bagay-bagay o sitwasyon na hindi na resolbahan o na-fix ng maayos sa nakita ko dito or vice versa. And iwasan mo din daw yung kung hindi ka gaanong nakakatulog or kulang ka sa tulog, baka dahil sa night shift ka, magbawi ka daw ng tulog. Iwasan mo rin yung magkaroon ng pagkikimkim sa sarili ng hindi maganda, sama ng loob, lungkot, sadness, disappointment yun. Iwasan mo yung magtanim ka ng galit o pagkikimkim sa mga bagay-bagay, no? Sinasabi rin dito na iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng evaluation sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin
task man yan, pakikipag-usap man yan, or priority man yan sa nakita ko dito. Yun ang sinasabi. Yun. Yun ang mga dapat mong iwasan. Tingnan natin yung iyong love. Or vice versa tayo, ha? Kamusta ang love niya? 1 to 15, April. Oy, the Ten of Pentacles. Tingnan natin. Paka-explain ang love. Yung iba dito, family to. Iba dito, maaaring kasama mo sa trabaho. Ay, panalo. Ba't ganyan? Okay, when it comes to a love, there's an emotions, no? Sa nakita ko ito. There's an emotion. Andito yung sitwasyon na nagkakaroon siguro ikaw or someone into your life, sa nakikita ko dito, is magkaiba kayo ng tinatahak na mundo o destination dito sa nakita ko dito. Yun. When it comes to a love, yung iba sa inyo is maaring there's a third party at maaring ikaw nagtitiis o nagtitimpe or mas nagiging more patient ka dun sa tao na yun, no? Iba sa inyo, maaring karelasyon nyo is ikaw ang nasa ibang bansa or yung karelasyon nyo is nasa ibang bansa, no? Or maaring itong karelasyon mo is mas matanda sa'yo. Iba dito kasi a family, Family kasi nakita ko iba dito. And then, yung nakikita ko rin dito, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, andito yung tao na to na gusto niyang magkaroon uli ng open communication sa'yo, gusto niya ng union, gusto niya ng commitment sa'yo again, and then handun yung want to niya ng apology, kung baka mag-apology to sa'yo or ikaw mag-apology, ha. And kung kayo is magkasama nitong tao na to, okay naman siya, sa nakikita ko, nagkakaroon kayo ng balancing relationship sa nakikita ko dito, no? Okay naman, it's a balanced relationship. Kumbaga, isa sa inyo is mas more nagiging patient in a relationship. So, iba sa inyo, if this is a family, sa nakita ko sa inyo, may kanya-kanya kayong mundo. May kanya-kanya kayong lugar. Ganyan. Pero, magkakaroon ng isang sitwasyon na maaring kayo is magkabate o magkasundo nito, no? Pero isa, may kailangang mag-aksyon. Dito kasi andito rin si Ten of Pentacles and Ten of Pentacles. Ibig sabihin, may kailangang mag-action dito. Huwag lang kayo mag-manifest. You need to put some effort dito sa bagay na to. Huwag mong isipin na hindi mo kaya yung bagay o hindi mo kayang i-accept yung mga nangyari in the past. Yung acceptance kasi is needed para magkaroon ng fixing dito sa sitwasyon, no? It's up to you to make it happen kung nagkakaroon ng hindi magandang relationship dito sa relasyon na to, isa sa inyo ay kailangan mag-action kasi we have the sun. Ibig sabihin, there's a recovery at magkakaroon ng pagtatapos na cycle na paghihirap in this relationship. So nakita ko, kumbaga may mga positivity happen into your life para magkaroon ng pagkakasundo in this relationship. Sa family mo man yan o kung nagkahiwalay na kayo nito or kung magkasama kayo. May mga positivity. Isa lang ang kailangan magpakumbaba. Or ikaw or sino man sa inyo, kailangan kasi is medyo babaan, no? At magkakaroon ng pagsasaayos dito sa nakikita ko dito. Kailangan lang dito is pagpapatawad. Forgiveness. Kamusta ang money ni Pisces? Balancing relationship. Kasi there's an accomplishment to. Kamusta ang money ni Pisces? This 1 to 15. Uy, 10 of Cups. Ganda. Sabihin. Nandito nga si Star. Uy, Devil. Sandali lang. Explain mo sa akin si Devil. Bakit lumabas si Devil sa pera niya? Okay. Okay, when it comes to your money, nagkakaroon naman ng movement yung money mo. Ibig sabihin, nagkakaroon pa rin naman ng hope, no? O nagkakaroon ng panimula o bagong pag-asa sa nakita ko ito. Kaso siguro may mga sitwasyon lang talaga na minsan
minsan hindi siya nagsasucess o hindi siya nag-growth kasi maaring may mga move forward ka, maaring you're traveling o may mga lakad ka na ginagawa o ina-actionan this time sa nakita ko dito. Kaya ang nakita ko sa'yo is maaring may pera ka naman, nagkakaroon ng growth. Pag nagkaroon ka ng ipon, parang lumalabas, ganyan. Siguro talagang kailangang gastusan sa nakikita ko dito. Baka may habit ka, 'di ba? Baka ang habit mo is like mong bili ng ganun, bili ng ganyan, travel na to, or kaya may mga pinagkakagastusan ka lang talaga sa nakikita ko dito. Yun. No? Kaya rin siguro minsan nai-stagnate yung pera mo. Kumbaga, imbis na magtutuloy-tuloy siya na mag-growth in a big, nahihinto. Siguro sa mga pinagkakagastusan sa nakita ko dito. 'Di ba? Maano ka nga ma-investment ka nga, kumbaga palaipon ka dito. Palaipon ka naman sa nakikita ko dito eh. Ibig sabihin may iba sa inyo may pera talaga dito. Kaso, siguro lang may habit lang kayo, no? Nakikita ko dito. Baka mahilig kang bumili ng mga pagkain, mag-travel, alis dito, alis dyan. O kaya may mga pinagkakagastusan ka lang talaga. Anak, baba ka muna. Anong opportunity ni Pisces? O kaya may mga sinusuportahan ka. Maaring family mo, ganyan. O kumbaga nagkakaroon din minsan ng distraction when it comes to your money. Nangangati yung ano ko. Baka may dumating na money sa akin. Sabay ganyan. Pinahid sa ulo. The Star. Opportunity mo. Uy. Galileo. Okay, ang opportunity mo. Pwede mo explain bakit. Ano yan? Anong ganap nito? Five of Wands. Tapos na to? Okay. Ang sabi dito, ang nakikita ko dito, may tao dito na magiging mataas ang pride niya sa'yo. Sa nakita ko to. Kasi dito yung ayaw niya ibaba yung pride niya. Andito yung pakikipag-away or mataas yung ego niya, yung pride niya. Sa nakita ko dito. No? Kumbaga may sarili siyang pag-iisip dito. Sa nakikita ko dito. May sarili siyang yun. Naku, isa sa inyo. Anong King of Pentacles dito? Yung isa kasi, yung may naghihintay. Ako nakikita. To fix the Nine of Wands. May isang tao dito. Opportunity is something healing of a situation na nagkaroon ng isang trouble o nagkaroon ng hindi magandang pagkakasundo o pakikipag-usap sa nakikita ko dito na kailangang aksyonan o kailangang makipagsapalaran. Yun na nakita ko. To heal. Sa nakikita ko dito. To heal Yan. May mga biglang mangyayari din eh. Sana wala talagang away. May tao. Tingnan ko to ano niya nga sa akin tong ano. Oo nga. Parating sa'yo, may makikipag-usap sa'yo. O ikaw ang kakausap o may makikipag-usap sa'yo na isang tao, vice versa, na mataas ang pride. Kasi the Star and the Star, andun yung maaring kakausapin mo siya o kakausapin ka niya to heal or to fix o pagkaroon ng pagsasaayos dito. Sa taong medyo mataas ang pride o ang ego. Ikaw lang makakaalam niya kung sino yan. Baka ikaw to. Or someone into your life. Advice Universe kay Pisces. Ano ba yan?
advice. Okay, ang advice niya sa'yo is to start a new beginning into your life. Ang sinasabi rin dito is you need to value yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong mahal ka, and kailangan dito is a harmony or try to communicate. Kumbaga, tapusin na yung mga dapat tapusin, kung ano mga sitwasyon na nangyari in the past. Kumbaga, you need something must be let go into your life, ganyan. And then also, yan o, beginning yan, di ba? And then also, sa nakita ko to is, you need to find peace, movement, acceptance, and connect ka sa mga tao na hindi kayo nagkaroon ng, kasi nagkaroon ng ng mga puot, galit, kawalan ng pagkakaisa, o may mga tao na hindi kayo nagkasundo, ganyan. O kung talaga naman na, if this is a relationship of love, you need to start a new beginning to your life. Focus ka sa stability mo, focus ka sa sarili mo, sa self mo, ganyan. Kung this is a family, is time to connect din. No? O basta yung mga tao na nagiging mahalaga sa'yo, you need to connect yourself doon sa nakikita ko dito. Tapusin na yung dapat tapusin, magkaroon ng reconciliation or forgiveness or find a peace, resolution, ganyan. And try to communicate kung kailangan na, kung sino man itong tao na to. Yan. Kung ayaw mo na, edi mag-move on ka na lang. Yun na lang. Diba? So, nakita ko dito. And siyempre, handun din yung sitwasyon na balance and happy and give love and support sa mga tao na pinapahalagan ka, minamahal ka, ganyan. And syempre, share mo din daw yung feelings mo sa mga tao na malapit sa'yo. Kasi bumaliktad to itong love. Bumaliktad si love. Kaya sabi dito, syempre, ang advice ang kinukuha natin Ganun. You need to connect to your loved ones or sa mga taong mahalaga sa'yo dito. Sa nakikita ko dito, either to your friend, to your family, sa mga taong pinapahalagahan ka. Huwag mo ihiwala yung sarili mo, kumbaga. Tapusin na yung mga dapat tapusin, na hidwaan man yan, anything. Magkonting baba lang sa nakita ko dito. And try to communicate dito. Sharing each other, love, and support. Yun. Arigato namaste, God bless.